Matapos nga anong manindigan ng ating Supreme Court patungkol sa ibig sabihin ng forthwith na siyang taliwas sa ibig sabihin naman ni Senate President Tito Soto. Walang nagawa si Tito Soto kundi tanggapin na lamang ang pasya at desisyon ng ating Supreme Court. Pero parang hindi naman yata halatang excited dito si Senate President Tito Soto dahil nga nakahanda daw umano ang Senado. Nagampanan ng kanilang tungkulin kung sakaling iakyat ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara. Bagamat spekulasyon pa lamang ang mga kumakalat, ay plano na daw ni Tito Soto na magtawag ng caucus upang talakayin ang magiging timetable ng Senado, lalo na't nakatakda ang break ng Kongreso sa June 5. Heto ang buong detalye, panoorin natin. Nakahanda kami because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Naka-ready daw sila. Monitor nila yung sa House, di ba? Anong preparations ang dapat na ginagawa ng Senate ngayon knowing na pagbobotohan na po yung impeachment sa Well, first of all, kahit nung araw na Senate President ako, bago mag-resume ang sessions, I usually call for all Senator caucus to discuss the possible agenda that we may be able to pass. Sa LEDA and then more so now, dahil there is a possibility that the articles of impeachment might be transmitted by the House. Pero as of now, everything is speculative. If ever. Diba? So what we If ever. in this Pero planado na yan discuss the agenda for the next month. And the last month of the first regular session of the 20th Congress. If ever ka pa, no? Possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yes. Yun ang crucial As of now, the crucial is timetable. Crucial So talaga again, sa inyo. Everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not. Gaano po kahalaga na handa ang Senado if ever iakyat yung articles of impeachment at kailangan nyo mag-convene na? Napakahalagang nakahanda kami. Because the country, our countrymen are looking at this very seriously. Pinomonitor nila yung sa House, di ba? So they will expect us to do our job once we receive it. Pero again, once we receive it. May pressure tayo. May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito, Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin hindi ganyan. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin, articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude. Sir, So, wala lahat dapat isipin na gano'n. Sir, ano po yung possible timeline? Kasi ang sabi po ni Chair Luistro ay May 11 daw possible magbotohan yung House sa plenary. Ganun pa. Transmit na rin daw po Kasi ang balita ko nung una was when they resume on Monday, they'll discuss it already. So kung May 11 yan, that means May 11 is a Monday. May 11 pa lang nila mabotohan Yes, So I sir. cannot answer your question. But sabi nyo crucial the timetable. Why? O syempre, kasi may break The Senate, the legislative body, will be on break by June 5. So that will be both houses of Congress. But then again, the impeachment court is different from the Senate. So, kailangan pag-usapan namin yung timetable. Sir, but kailangan bang... Just in case. Pero again, ayoko nang, kasi lahat yan is speculative Hintayin muna natin yung
articles of impeachment, if they pass it and they will transmit, But if then they- we discuss everything else. But if there is a need to convene the impeachment court, it should happen hanggang June 5 lang habang nasa session kayo. Tama po ba? Hindi, we can extend. Depende sa Extend session. sa Senate. Just to convene, Hindi. we can extend. The impeachment court can extend. Wow. The impeachment Not the court. Senate. No, the convening SP. The convening Kung may 11 Okay. natanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yun ang ayoko kasi pag-usapan. If ever lang, Speculative, SP. Speculative. If ever, pinasa nila 11. O, then 12. Tatransmit nila. O, then dapat 13. We will Oh, discuss it already and convene as an impeachment. Pero agad-agad. hindi kailangan na naka-session bago mag-convene yung impeachment court. Or kailangan in session yung legislative. Hindi, kailangan yung Senate in session para tanggapin. Oo. Para tanggapin. Do you have enough budget for the impeachment, sir? Yes, I think so. Wow. May budget para sa impeachment. Inalat sila. 27, sir. Gano'n ba kagastos, sir, ang impeachment? Hindi, dito, ang tansya namin, mga 12.6, gano'n namin. Okay. Thank you, SP. Thank you, sir. May budget. May budget para sa impeachment. Pero ito lang kung ever man. Pero if ever man if ever, ayan, magaling yung kay Tito Soto, yung if ever. Na alam naman natin na itatransmit yan ng Kamara sa Senado. Pero if ever man na matuloy itong impeachment sa Senado, it will be the first impeachment court presided by a comedian and not by a lawyer. No? Isang komedyante at hindi tunay na abogado in behalf of It Bulaga. Pero doon lang tayo sa fact, itong si Tito Soto, napakaingay. At talaga namang halatang halata natin na napakaingay sa impeachment. Pero sa flood control issue, flood control scam, tahimik. Aba, hindi na kayo nahiya sa taong bayan. At kung sa tingin ninyo, Tito Soto, kasama mo ni mga buhayang kongresista, sa tingin ninyo gusto ng taong bayan itong impeachment na inyong ginagawa? Ay hindi. Huwag niyong isali ang taong bayan sa inyong kagustuhan lamang. Ang katotohanan dito, kayo lang may gusto ng impeachment trial na ito. Gusto niyong mapatalasik si VP Sara dahil siya ay tinik, hadlang sa inyo sa 2028 elections. Grabe, lahat na yata ng ahensya ng gobyerno ngayon ay kinakalaban. Binabangga si VP Sara. Imagine dahil hindi nyo lang mapasunod at mamanipula si Vice President Sara. Kaya ngayon ginagamit nyo buong makinarya ng gobyerno para durugin siya, siraan, pabagsakin. Just imagine isang tao lang ang inyong kalaban, si VP Sara at babae pa Pero yung buong sistema ng gobyerno ay pinakawalan ninyo para lang maghasik ng kasamaan laban kay VP Sara. Hindi dahil may kasalanan si VP Sara, dahil alam ninyo na itong si VP Sara ay hadlang sa inyo sa 2028 at hadlang sa inyong patuloy na pagnanakaw. Pagnanakaw sa kabanang bayan. Sa dami ng anomalya, lalong-lalo na sa flood control projects. Abay, bilyong-bilyong halaga, Abay, inuuna nyo pa talaga ang impeachment na ito. Itong impeachment ni VP Sara na anong dahilan, na hindi man lang umabot sa kalingkingan ng mga ninakaw ninyo sa taong bayan. Sa totoo lang, itong gobyerno na ito ay hindi naman talaga naglilingkod sa bayan. Ay kundi nangingikil pa. Hindi nagtatanggol, kundi nagtatakip pa. At habang abala kayo, sa pagpapabagsak sa isang tao lamang na si VP Sara, tuloy-tuloy din, ang pagbagsak ng bansang Pilipinas. Hindi na kayo nadala ng kultura ng mga Pilipino kung sino yung inaapi, inaaragabyado, kinakawawa. Ayun yung bibigyan ng simpatya ng mga Pilipino. Sa ginagawa niyong ito kay VP Sara, lalo lang siyang lumalakas. Lalo siyang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Sa totoo lang,
ay sirang-sira na ang kredibilidad ng Kongreso dahil ang tugon sa mga problema ng mga Pilipino, ng Pilipinas ay impeachment. Ano? Ito pala ang solusyon ng gobyernong ito, ang impeachment trial laban kay VP Sara. O pagkatapos yung ma-impeach si VP Sara, nasolusyonan ba yung mga problema dito sa ating bansa? Mababawasan na yung mga naghihirap, yung mga nagugutom, ang ekonomiya ng Pilipinas. Tataas ba? Magkano na ngayon ang piso? Kontra dolyar, 61 pesos na. May dagdag singil pa, no? Sa Meralco. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nadaig pa ang nagkapandemya ang pamumuhay ngayon ng Pilipino. Kung kayo ibang tatanungin, ay pabor ba kayo na matuloy ang impeachment dito sa Senado at magkaroon na tayo ng Senate trial? Ano ang inyong opinyon? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.